Okay guys, full tank. First, ay hindi pala. Second full tank. Since nakuha yung car. So ito yung reading natin ngayon. Kakagaling ko lang maghatid sa pisina. Tapos umuwi ako kasi panghapon ako eh. So mamaya papatayin ko yung gas kasi baka maka-apekto sa sa reading. Pero ito siya, 1,492. Yung electric battery 30 kilometers. So ayan, 1,492. Alright, full tank na. So gas tank naka 950 kilometers yung nakalagay. Sa battery naman 30 kilometers. So pinatay ko kasi siya. So yung average energy consumption ko pala fast 50 kilometers since may wall charger ako. Ito siya. So 7.5 yung sa power, and then yung fuel ko naman 1.3. So matipid siya kasi nga electric yung ginagamit ko. Dito naman tayo sa sa energy. Pareho lang din naman yan, representation lang din naman siya ng paggamit. So kahit pala naka electric first ka na mode, gumagamit pa rin siya ng gas minsan. Kinakargahan niya yung battery. So saglit lang naman yun. Pag natatraffic ka, talagang nag-start siya. Yun. So yung huling full tank ko is kailan ba yun? May 15. Ano ba ngayon? June 6. So June 6 na pala ngayon. Tagal din 20 days din. And kung pagkakatanda ko, nasa 250 kilometers yun bago ako nagpa full tank. So naka 1,492. Hindi, 1,200 kilometers din pala bago ako nagpa full tank. Pero hindi ibig sabihin nun totoo na yung 1,400 nito na per full tank. Kasi nga nagkakarga ako ng electric eh. So hindi ko alam kung kailan ko matatry yung ganong mileage. Kasi hindi naman ako magdadrive ng 1,000 plus kilometers sa isang biyahe. May nagsuggest kasi sa YouTube na i-full tank ko daw, tapos mag park charge ako ng 85%, tapos mag full tank ulit ako. So ilan yung magagastos na gas sa park charge pag nag park charge ka. So I think yun na yung best representation kung magkano talaga yung nagagastos sa park charge. Kasi bahay na tayo, 1,495, nababawasan ng 1 kilometer yung gas range, 949 na lang, 26. So kakapark ko lang, nag-start na siya mag-park charge, pero hindi ko pa na-start dito. So unfortunately hanggang 85% lang yung kaya ng park charge. So test natin kung ilang litro yung magagastos from 28% to 85% using park charge. Yan. So tumaas yung RPM to 2. Sige. Efficient din. So kung titingnan nyo yung generation niya, 9 kilowatt, lakas. Mas malakas pa kaysa sa wall charger natin.
Yun lang naman guys, sige. Continue na lang natin to later pag 85%. Yun no, time check 10:53. So 85% na yung battery sa spark charge. Siguro mga ilang minutes pa lang to, namatay na siya. 81 kilometers. So 81 kilometers pa lang 85%. Okay, so nung nagpa-full tank ako ulit, 4.55 liters yung nakarga. And yung 4.55 liters is 409 pesos siya to charge 55 kilometers of electric range. So around 7.44 pesos per kilometer. I-compare naman natin ngayon sa wall charge. So ang 18.6 kilowatts ang battery ng ating MG PHEV, and around 10 kilowatts yung na-charge sa kanya from 22% to 85%, 55 kilometers yun. Ang current rate ni Meralco is 14.3 pesos per kilowatts, so times 10 kilowatts, 143 pesos to charge 55 kilometers electric. So 143, syempre mas maliit yon sa 409 using gas. So kung pagtitipid lang din naman ng usapan, mas matipid pa rin talagang mag wall charger kayo or i-charge nyo using your portable charger sa bahay kahit magdamagan yan. Kasi malaking difference din yun, 400 minus 140, di ba? Paano kung every other day kayo nagcha-charge? So, malaki rin siya sa isang buwan. Or, mag-intelligent hybrid na lang kayo. So, huwag kayo matakot na bumaba masyado yung electric range niya. Kasi kakargahan naman yan ng internal combustion. Kakargahan ng internal combustion yung battery. So, ililipat nyo lang siya sa intelligent hybrid. Wag nyo lang iset sa electric first, kasi pag nag-electric first kayo, baka madrain talaga yung battery. Yun lang naman siguro. So siguro yung next video ko about mileage naman, kasi may data naman ako para ano ba yung mas tipid or ano yung difference ng mileage na tumatakbo ka ng may battery versus tumatakbo ka ng low battery yung sasakyan. Okay, thank you everyone. Bye.